Usapang impeachment po, ano? Meron na po isinampang impeachment complaint laban kay President Marcos. Tapos bukas, I think, magka-file po yung bayan. Tapos inaasahan din na merong magka-file muli na impeachment complaint against the Vice President. Doon muna sa idea po, no, na dalawang impeachment proceedings against the two top elected officials ng bansa. Ano pong tingin niyo ron? Ganito, no? Sa laman ng mga impeachment, whatever it is, I would not touch on it. I would rather I understand. not touch on it. Dahil kayo po yung Siyempre, tatayong judges dyan. baka tayo maging impeachment court judge. Therefore, hindi tayo dapat makialam dyan. Opo. Depende kung ano lang dumating sa amin. Siguro pwede natin, sa akin, pwede natin pag-usapan dyan yung procedures. Opo. Okay. Una, sa amin, just in case. Nag-just in case lang ako nito kahit na December pa eh. Kasi iniisip ko yung Supreme Court baka maglabas ng decision. I have been reviewing not only rules of court, but also the rules of impeachment and the rules of the Senate and matching it. Kailangan nakamatch yan. Hindi pwedeng puro rules of court ang gagamitin mo kasi sa impeachment eh. Pag impeachment na. At hindi rin naman pwedeng rules of the Senate lang ang pwedeng mo gamitin or rules of impeachment. So, nire-review ko yan. Yun ang isa sa mga ginagawa ko at pananaw ko dyan. Ngayon, dito sa mga procedures, may sariling procedure ang House. At kanina, nireview ko kasi nakita ko sa news na merong, nag-file nga kay President Marcos ng impeachment. Pagkatapos, the following day, ay yung nirefer sa Office of the Secgen? Speaker. Ano? Secgen po yata muna, hindi ba? Nagtataka ko, bakit? Bakit sa speaker agad? Ang pagkakaalam ko kasi, sa bandang huli pa yun eh. Pagka yung hindi ba, yung pagka na-take up na. Ayun pala, ibang procedure nila. Sa kanila, ang filing and referral of verified complaints, whether a member or another citizen filed, kailangan pala, upon endorsement ng resolution ng member ng House, sa kanila, dadalhin muna sa Secretary General. At yung Secretary General will immediately refer it to the Speaker. Pagka-refer sa Speaker, yung Speaker, sa kanila, acknowledge and then will refer it to the Committee on Justice. Doon palang gagalaw ang Committee on Justice nila to take it up. Kailangan nilang i-verify ito. Yung usual nila, yung information and belief at medyo dapat may verification, form and substance, the decision na nila. Tsaka nila bobotohan. Or, if they get 1/3 signatures, automatically they will send it to the Senate. It becomes the articles of impeachment for nila sa Senate. Ganun pala sa kanila. Kasi sa amin, as a Senate, pag dumating ang articles of impeachment, the Senate President receives it. And the course of action dapat, the proper course of action that the Senate President must do is to refer it to the Committee on Rules. Ganun. Automatic yun. In other words, forthwith. So hindi nyo gagawin yung hindi nyo i-chichis Escudero kung sakali may sumampa na impeachment complaint sa Senado. Hindi ko upuan. Basta may dumating sa akin articles of impeachment kahit kanino pa yan. Gagawin ko yung trabaho. I-refer ko agad sa Committee on Rules. Just like any bill or any resolution or any matter that arises from or that reaches the Senate from the House of Representatives. Dapat ang trabaho ng Senate President, forward mo, i-refer mo agad. Hindi ba yung common bill nga lang, pati local bill, renaming na kung ano-ano hindi ba? I-refer ng Senate President, refer to the committee, lalo na yung articles of impeachment. Dapat sa rules kagad. And the rules will submit to us kagad approval of the previous rules or a new set of rules of impeachment and they set the date. Ganun dapat yun.
So Kaya you can assure the public na walang dribbling na mangyayari. Walang Ay, hindi po. redefinition of forthwith. Oo. Sa akin, maliwanag kung ano definition ng forthwith. Ano AB, po medyo English. ano po ba definition ng forthwith? Hindi po ba 4 na buwan 'yan? Immediately. Okay, sige. Sinisigurado ko lang po Now, kasi na-redefine yan last time eh. hindi, iba yung definition nila eh. Now, alam ko yung definition nun eh. AB, major in English nga ako eh. Pero yun nga po, no, yun nga, politically, I just want to get your reading on this po. No? Yung idea na sabay na impeachment complaints, kung sakasakali, pero I think that is expected no, against the 2 top elective officials ng bansa. No? I don't think nangyari na po yan, hindi po ba, sa pagkakaalam ko? Never. Okay. Never. So anong tingin niyo rito sa ganitong scenario? Never. It has never happened. Even in I don't know if it's ever happened to the United States, hindi yata. Presidente lang na ang may mga ano doon impeachment eh. Nangyari, sabay. Hindi, anong basa nyo? Kasi no, hindi to malayong mangyari po eh. Kasi nakakasana po yung mga yan eh. Pareho, articles of Opo, impeachment. dalawa po. Magkakaroon 2 impeachment proceedings. We will just have to reschedule. We will have to schedule. We will have to work on the schedule. We convene, most probably, ako suggestion ko, we will convene as a Senate in the morning, break by 1 p.m., resume as an impeachment court by 2 or 3 p.m. Mag-start kayo ng umaga hanggang 1 o'clock po. Oo. 9 a.m. to 1 p.m. Senate. And then 3 p.m. to Sawa. To a motion of suspension and adjournment. Monday to Friday. That's the only way we can tackle that. And siguro pwede natin gawing I'll discuss it with the other members if ever it happens. I hope that. Pero in short, workable po. Kayang pagkasyahin. Pwede. Matatagalan lang, pero pwede. Pwede. Oo. Itrabaho namin eh. Sinampa sa amin ng House, pareho. Anong gagawin namin? Hindi ba? Hindi ko gagawin yung sabihin na hindi namin gagawin yan. Or, hindi, busy kami. May ganito eh. Walang ganon. Walang ganon sa... Hindi nyo i-dribble tapos mag-iintay ng Supreme Court decision. Walang ganon. Hindi. Hindi ko gagawin yun. Uunahan ko yung Supreme Court decision. Yung nga pala ito, sir. Last na. Medyo patapos na naman po tayo. No? Kasi wala pang decision. No? As far as I know, yung Supreme Court dito sa motion for reconsideration ng House. Medyo matagal, no? So at least their decision stands. Pero yun nga, isa kayo sa mga talagang masidihing nag-argue for the proceedings to continue. Di ba? Diyan po sa Senado. Ano po yung nakikita nyo naging epekto nitong Supreme Court decision? Dito po sa kapangyarihan ng Senado exclusively to try impeachment cases. Sa ngayon, dahil wala pang decision ang Supreme Court do sa motion for reconsideration, everything that has been followed before stands. Yun pa rin yun. Walang nababago dun. Lahat ng all 3 options available in the Constitution, ando doon pa rin yan. Mga procedures, ando doon pa rin yan. Wala naman nagbabago eh. Magbabago yan pagka medyo nalikot yung MR. Medyo doon napakadugong debate niyan. Okay. Kasi doon sa MR na yun, pag ginawa nilang and I am running at the risk of saying baka subjudice, pero disbar nila ako. We run the risk of if they dismiss the motion for reconsideration. Ang mangyayari ngayon, mawawala yung first 2, mawawala yung 2 option. Mas mahirap.
parang magiging batas yung Supreme Court decision eh. Mm. Naku, hihirap ang impeachment. Oo. Hihirap yan. Ay, dalawa-dalawa yung pinapile nilang impeachment. Hihirap yan. Mm. Ano? Ngayon, pag hindi ginalaw, everything stands the same. Ang Pag ano kasi- pinamaganda, mag-reverse. Yan. Yun ang pinamagandang mangyari. Wag nang pakialaman yung nakasulat mismo sa Para- Constitution po. Di ba? Para hindi nagalaw ang konstitusyon. Kasi yun ang isa sa mga ina-argue namin eh. Ina-amend ng Supreme Court ang konstitusyon.